Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, marami pong salamat dahil Ikaw yung Ama namin sa langit na nagmamahal sa amin at patuloy na gumigising sa amin sa bawat umaga na ibinibigay mo sa bawat isa. Salamat po sa pagkakataon na makatayo ang iyong lingkod dito po sa lugaring ito at dalangin ko po na kung kaya mong gamitin ang mga bagay-bagay, Father God, ay gamitin mo ako. Wash my hands, Lord. Wash my feet. Cleanse my heart, O Lord. Speak through me. Maraming salamat po. Dalangin ko ang iyong kamay na pumagitna sa aming lahat. Nang sa gayon ay yung mga sasabihin mo lamang ang maitatanim sa aming puso. Huwag mo pong hayaan na ang opinion ko ang maririnig ng bawat isa. Huwag mo pong hayaan na ang talino ko ang maririnig ng bawat isa. Bagkus, ikaw yung makita. Ikaw yung makita ng bawat isa na narito. Marami pong salamat, Ama, dahil naniniwala kami na sa maririnig po namin ngayong umaga ay mababago ang aming buhay. We apply the powerful blood of Jesus, Father God, na ngayon pa lang ay sinasansala namin lahat ng gawa ni Satanas. Wala kang karapatan sa lugaring ito, Satanas, at ikay lumayas. Maraming salamat po, Ama, dahil alam ko po narinig niyo itong panalangin na ito at inaangkin na po namin ang katagumpayan. At Ama, ako po ay lumalapit. Tanggalin mo po ang kabang aking nararamdaman. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Good morning po. Marahil po ang ilan sa inyo ay kilala na po ako, no? Ako po ang asawa ng nag-iisang anak ni Pastora Ruby at Bishop Rene na si Gabriel po. Okay po. Sige po. Pwede po ba ako magtanong? Pag kayo po ay pinapili, ano pong gusto niyong unang malaman? Bad news o good news? Good news? Bad news o good news muna? Kunyari, darating yung iyong kaibigan. May sasabihin ako sa'yo. Isang bad news, isang good news. Anong gusto mo malaman? Una, bad. Bakit po? Para may pampalubag loob. Tama? So, bad news muna. Okay, open your Bible in Jeremiah chapter 32. Ako rin po gusto ko po bad news muna para nga naman may pampalubag loob. So, here's the bad news. At itong ikikwento kong bad news ay kailangan nating malaman, maintindihan. Nang sa gayon, maintindihan natin kung ano ba yung good news na binabanggit ngayong araw. Okay? Sige po. Nakabukas na po ba ang inyong Bible? So, Jeremiah chapter 32. Dito po, unang bad news. May isang propeta at ang kanyang pangalan ay Jeremiah. Ulit. Sino nga ulit yung propetang binabanggit ko? Si Jeremiah. Ngayon, si Jeremiah ay nasa prison, nasa kulungan. Yun ang unang-unang bad news, mga kapatid. Bakit nasa kulungan si Jeremiah? Siyempre, di ba, no? Bago natin mapag-aralan yung mga salita ng Diyos, kailangan hihimay-himayin muna natin. So bakit nga ba nasa kulungan si Jeremiah? Any idea? Yung mga nagbabasa ng devotion, kasi nireview ko lang to. Ito pa yung devotion natin nung Friday. So bakit nasa kulungan si Jeremiah? Any idea? Nako, ito ang dahilan kung bakit nasa kulungan si Jeremiah. Sabi dito sa verse 3. Verse 3. Now Zedekiah, king of Judah, had imprisoned him there. Sinong nagkulong kay Jeremiah? Si King Zedekiah. At alam niyo po, itong oras na to, pang-10 taon nang naghahari ni Zedekiah sa land of Judah. So bakit kaya nakulong si Jeremiah? Bakit siya kinulong ni Zedekiah? Simple lang. Nung nagpropesiya si Jeremiah, di ba? Sinabi niya dito sa salita, this is what the Lord says. I am about to hand this city over to the king of Babylon, and he will capture it. You
King Zedekiah of Judah will not escape out of the hands of Babylonians, but will certainly be handed over to the king of Babylon and will speak with him face to face and see him with his own eyes. So, naintindihan niyo po ba yun? Kasi marahil sa atin, aminin natin, di ba pag English yung binabasa, parang bla 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 bla, ganyan, ganyan. Parang lumalabas na lang. Pero narito po ako upang ipaintindi sa inyo. Nung hinarap ni King Zedekiah si Jeremiah, sabi ni King Zedekiah, ikaw, ano yung mga pinagsasabi mo? Ano yung sinasabi mong mga propesiya sa tao? May sinabi ka pa na sinabi ng Diyos mo, sasakupin daw ng lugar na to ng Babylonians at ako daw ay hindi magwawagi. Kahit sino namang hari magsabi ng ganun, ikukulong mo talaga yung nagsalita nun, tama? So nakulong si Jeremiah dahil siya ay nagpropesiya. Unang bad news. Nagpropesiya lang. Nagsabi lang ng salita na galing kay Lord. Kinulong. Bakit? Galit eh. Kahit di ba kahit ikaw sabihan ka lang ng, baka nga mamaya sabihan ka lang ng kaibigan mo, hindi mo na siya pansinin for so many years. Ito hari ito. 10 taon nang naghahari. So para manahimik ka, ikukulong kita. So mga kapatid, isipin natin, si Jeremiah ay nakakulong. Sa oras na to, siya ay nakakulong. Pangalawang bad news, as we read, habang nasa kulungan, verse 6, Jeremiah said, "The word of the Lord came to me. Hanamel, son of Shallum, your uncle is going to come to you and say," sabi ng Diyos, By my field at Anathoth, because as nearest relative, it is your right and duty to buy it. Imagine, nasa kulungan si Jeremiah ng mga oras na ito. Mga kapatid, kailangan natin siyang maintindihan. So nasa kulungan, biglang dumating ang salita ng Diyos. Pupunta yung pinsan mo. Anak nung tito mo na si Shallum. Bilhin mo yung kanyang lupang ibebenta sa'yo. Nasa kulungan ka. Nasa kulungan. Ikaw, bibilin mo yon? At mga kapatid, kailangan nating maintindihan na ang oras na ito, itong chapter na ito, ay nasa siege sila. Ibig sabihin ng siege, S-E-I-G, the city of Judah is under attack. At pag sinabing under attack, if you truly read your Bible, if you truly study the Word of God, nung mga panahon na yon, kunyari ito yung city. Ako po ba ay nakikita? So ito yung city. Ayan. Ito yung city. Yung mga sundalo nakapalibot. Okay? Nakapalibot. At sila ay unti-unting aatake hanggang sa hindi na kayang depensahan nung inaatake nila yung mga yon. Parang ganito lang yan. Okay, ako po si Sis Jasmine. Nakatira ko saan? Sa Santa Rosa. Yung mga incheck, yung mga China, yung mga Chinese, di ba? Sila yung mga medyo mananakop ngayon, no? Sabi nila, sasakupin ko ang buong Laguna. Sinakop na nila ang San Pedro. Sinakop na nila ang Binyan. Siyempre, unti-unti, tama? Ako ay nasa Santa Rosa. Tapos sabi ng Diyos, pupunta yung pinsan mo, bilin mo daw yung lupa dun sa Santa Rosa. Inaatake na, pinabibili pa ng Diyos. Bibilin mo ba? We are about to witness the most foolish real estate deal in the whole world. Kahit ikaw, hindi mo yun bibilin. Kahit ako, hindi ko yun bibilin. Kung ako lang. Pero hindi ako si Jeremiah. At hindi ako yung nasabihan ng Diyos na bilin mo yung lupa. At alam niyo po ba, pagkasabi ng Lord, ora mismo, verse 8, "Then, just as the Lord said, my cousin Hanamel came." At biglang pumunta ang kanyang pinsan. At ito na nga, binibenta na. Mga kapatid, nasa kulungan, tama? Sinasakop na sila ng mga Babylonians, tama? Tapos bibentahan ka ng lupa. Buti na lang mahal talaga ni Jeremiah si Lord.
Kasi sinunod niya. Imagine, si Jeremiah mismo ang nagsabi kay King Zedekiah sa verse 5, you will not succeed. If you fight against Babylon, you will not succeed. Kilala niyo po ba kung sino yung hari ng Babylon? Any idea? Si King Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar, siya ang nag-promote kay Zedekiah para maging hari ng Judah. Imagine, you will be conquered by your leader. So you will not succeed. Tapos bibilin mo yung lupa. Second bad news, pinabibili. Foolish. The most foolish real estate deal ever happened. Kasi pinabibili habang under attack. And proceed tayo. Siyempre, anong ginawa ni Jeremiah? Binili. Binili ni Jeremiah dahil mahal niya si Lord. At ano sinabi niya doon? Inutusan niya si Baruch para itago yung mga deed. Maraming naka-witness na binibili niya. Take note mga kapatid, take note. Siya ay nasa kulungan. At pag ang isang city ay nasa, sabihin natin, under attack, ibig sabihin may krisis. Ang ekonomiya ay bagsak. At pag ikaw at ako, ang ekonomiya bagsak, anong paglalaanan mo? Pagkain na lang. Hindi ka nabibili ng lupa. Tama? Hindi ka na. Nung pandemic ba, may bumili ba ng lupain? Nung pandemic ba, may bumili ba ng house and lot? Wala. Pagkain na lang. Pero binili niya yun. Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Pero tingnan niyo, nakakatuwa talaga to si Jeremiah. Sipin niyo knowing na alam niya matatalo sila. Tapos, binili niya yung lupa. Alam niyo mga kapatid, verse 16. After ng kanilang transaksyon, napaluhod si Jeremiah. Napapray. Sabi niya dito, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and overstretched arm. Nothing is too hard for you. Sa sobrang pagdadasal ni Jeremiah, ang dasal niya ay verse 17 hanggang verse 23. Sobrang haba. At sinasabi niya doon sa verse 23, sabi dito, verse 25, and thou the city will be handed over to the Babylonians. You, Lord, say to me, buy the field with silver and have the transaction witness. Pag-iintindihin natin kung ano yung nararamdaman ni Jeremiah nung nagdadasal siya, gusto niyang tanungin ng Lord noon. Lord, bakit? Bakit mo pinabibili sa akin yung lupang yun? Alam mo nang ang sasakupin. Tapos sinabi mo pa sa akin, hindi mananalo si Zedekiah. Si Nebuchadnezzar ang mananalo. Bakit? At kung ikaw ay nagbabasa ng devotion, Sino nakapagbasa ng devotion natin ng Jeremiah chapter 29? It says there that the Babylonian exile happened for 70 years. At si Jeremiah rin yung nagsulat nun. Alam na alam ng propetang ito na sila ay masasakop ng napakatagal. Naintindihan? Ano yung unang bad news? Nakulong si Jeremiah. Yung pangalawang bad news, bumili siya ng lupa na alam naman nating masasakop. Bumili siya ng lupang walang value. Kahit ikaw si Hanamel, ipagbebenta mo na lang yung lupa mo, tama? Pangatlong bad news, may na-realize si Jeremiah, bakit mo sa akin pinabili, Lord? Bakit? Pero, he declared something, nothing is too hard for you. Nothing is too hard for you. Ngayon, nakakatuwa, Lord, gusto ko rin ng gantong relasyon. The Lord answered Jeremiah audibly. Ibig sabihin ng audibly, narinig niya ang bawat salita na nanggaling sa Diyos. Ikaw ba naranasan mo na yon? Naranasan mo na yon? If you pray, tapos biglang nagsalita ang Lord, o si Holy Spirit, ng ganito, o may we have that kind of relationship kay Lord na pag may tinanong tayo kay Lord, biglang sasagot. Okay, anong sinagot ng Lord? Then, verse 26, kuya. Then, the word of the Lord came to Jeremiah. I am the Lord. O, diba?
Sino ulit yung nagsalita? I am the Lord. Sino ulit? Si God. Si God yung mismong direktang nakipag-usap kay Jeremiah. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Therefore, this is what the Lord says. I am about to handle this city to the Babylonians at kung ano pang sunod na mga sinabi ng Diyos. Pero gusto kong maintindihan sa inyo dito, hinayaan ng Diyos na masakop ang land of Judah. And if you read the Bible, may sinabi sa 2 Kings chapter 19, kami ng asawa ko, we are very devoting our time in reading the Bible. At naalala ko, merong sinabi sa 2 Kings chapter 19, okay lang kuya kahit wag mo nang ipaskil. Minsang nangyari na sinakop ang Jerusalem. This time, hindi Babylonians. Ngayon, Assyrians naman ang sumakop. At nung sinakop ng mga Assyrians ang Jerusalem, take note, 185,000 soldiers. 185,000 trained soldiers. Sinakop. They mock God. Sinong nag-mock? Yung mga soldiers. Alam niyo kung anong ginawa ng Diyos? The Lord sent an angel. And that angel, at sinabi sa Bible, angel, so ibig sabihin isa lang. At yung angel na yon, that angel slaughtered the armies of Assyrians. Kinabukasan, syempre kung ikaw ay nasa Jerusalem, nakita na naman ng mga taga-Jerusalem ang buong mga armies na nakapaligid sa kanila at sila'y takot na takot. Pero hindi dahil buhay, kundi dahil patay na sila. Yes, that one angel sent by God killed those 185,000 armies. So this happened before. So bakit ngayon hinayaan ng Diyos na capturein ng Babylonians itong mga taga-Juda? Ano kayang dahilan? Bakit? Bakit hindi na lang gawin ng Diyos, Lord, gawin mo na lang, isend mo na lang ulit yung isang anghel mo para mamatay na silang lahat? Kasi minsan mo nang ginawa sa amin yun. Pero bakit ngayon, hinahayaan mo na yung mga Babylonians sakupin kami? Nandun pa yung propetang Jeremiah. You know what, mga kapatid? Nagbigay ng dahilan ng Diyos. Sabi dito, the Babylonians who are attacking the city will come in and set it on fire. Ano ulit? Pag inatake, they will set it on fire. They will burn it down, along with the houses where the people provoke me to anger. Again, anong pinagkaiba? Bakit hindi ginawa ng Diyos? Isang pitik niya lang, nag-send na lang siya sana ng anghel para wala na lahat. Ang pinagkaiba, yung nangyari dun sa mga Assyrians, yung mga soldiers ang nag-mock kay God. Kaya, pinatay na ni Lord lahat yun. Pero this time, ang sinabi dito, the people, sino yung people na sinasabi? People who live in Judah. Provoke me to anger. Mga kapatid, sin invites God's wrath. Ulit, hindi po ako nagsabi. Ang sabi dito, people provoke me to anger. Devotion po natin ito kahapon. If you truly read your Bible, by burning incense on the roofs for Baal, na-provoke ang God sa galit dahil itong mga taong to, yung land of Judah, nag-o-offer ng incense to Baal sa isang Diyos na hindi naman talaga Diyos. At pag sinabing incense, ano ibig sabihin nun? Anong naiisip nyo? Pag incense, insenso, may usok. Tama? Pag may usok, may sinunog. So nag-offer sila. And if you read, kaya pala galit na galit ang Lord. Sinabi sa verse 35, they built high places for Baal in the valley of Ben Hinnom to sacrifice their sons and daughters to Molech. Mga kapatid, itong mga taong ito, I'm not saying na everyone.
maybe 2%, 3% of the population, they did it. Hindi lang basta sila nagsunog ng isang pirasong kahoy para umusok para kay Baal. No! Anong nag-provoke sa kanila? Anong nag-provoke kay God to anger na ginawa ng mga people of Judah? They offer their sons and daughters. So, sinabi, they offer incense. Ibig sabihin, mga kapatid, may usok, yung offering, sinunog nila yung kanilang mga anak. That's what they offer. Yun yung in-offer nila. See? Ako rin po dati, pag ako nagde-devotion, ganito po ako magbasa. The people of Israel and Judah have done nothing, the believe in the side of the... Ganun po ako magbasa. Kasi nagmamadali ako. Yes. Para matapos na yung devotion. Para lang masabing nakapag-devotion ako. No. Ngayon, you know what? Kami ng aking asawa, kami po ay nagde-devotion na magkahiwalay and we really spend time in reading the Bible. Why? Para maintindihan ko ang Diyos. Hindi ako para maging matalino. Ngayon ko lang yun naintindihan. Na kaya pala, galit na galit ang Diyos sa land of Judah, kaya hinayaan niya na masakop sila ng mga Babylonians. Dahil rin sa kagagawan nila. Sin provokes God's wrath. Sin invites God's wrath. Kaya kamusta? Kamusta kaya tayo? Baka meron pa tayong mga ginagawa na nag-i-invite kay Lord para magalit. Tama? I'm encouraging each and everyone, you read your Bible. You spend time. Huwag mo siyang basahin ng And the Lord came to Jeremiah na hindi mo naintindihan. Diba? Taas ang kamay ng mga ganon mag-devotion. This is what the Lord came to Jeremiah from the Lord in the end of this gathering. Tapos na ako. Okay, check. Pero hindi mo naintindihan. Ano bang goal mo? Bakit ka nagde-devotion? Para lang masabi sa leader mo na nag-devotion ka? No. Nagde-devotion ka para maintindihan mo yung gustong sabihin ng Diyos sa'yo. At mga kapatid, sinabi sa Jeremiah 29 verse 10, di ba sabi, 70 years of Babylonian exile. 70. At ano sunod sa number 10? Verse 11. Jeremiah 29:11. At kahit hindi ipaskil yan dyan, alam kong alam niyo yun. For the Lord, ano yun? Ano yung Jeremiah 29 verse 11, sister? Yes. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Kabisado mo yan. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and future. Ngayon, bakit hindi mo ma-receive? Bakit hindi natin ma-receive yung plans ng hope and future na yun? Bakit? Isinabi ni Lord yun kay Jeremiah dahil may Babylonian exile na mangyayari. Ngayon, sasabihin mo sa Diyos, Lord, akala ko ba ikaw ang promise keeper? Kasi pinramis mo sa akin, you will give me good plans and future. Pero bakit parang wala naman? See, namanipula mo pa ang Lord. Kasi tinwist mo pa yung ibig sabihin ng kanyang salita. Pero ang sinasabi doon, mga anak, merong nangyari sa Judah na pinrovoke nila ako sa anger, kaya pinasakop ko sila sa Babylonians. At saka lang sinabi ng Lord, pero alam ko. Anong sinabi dito? Balik tayo sa chapter 32. You are saying about the city, by the sword, famine, and plague, it will be handed over to the king of Babylon. But this is what the Lord says, the God of Israel. I will surely gather them all from all the lands where I banished them in my furious anger and great wrath. Kaya pala niya binanggit yun. Sinabi niya, I am the Lord, for I am the Lord, for I the Lord. Nangako pa rin siya. The same God
who promised and fulfilled judgment is also the same God who promised and fulfilled restoration. And in order for us to receive that restoration, kailangan ikaw at ako ay magbago din. Ikaw at ako ay magsisi din sa kasalanan. Stop provoking God's anger. Let's stop. Ganito lang yan, no, mga kapatid. Hindi talaga natin pwedeng mamanipula ang Lord. Ngayon, nanghingi ako kay Lord, ora mismo ngayong oras, Lord, pengi akong 1 million. Di ba sabi mo, ikaw ang tatay ko? Ikaw ang great provider ko. Bibigyan mo ako ng 1 million ngayon din. Walang 1 million na bumagsak. Baka kahit tumayo ako ng 70 years din dito, walang babagsak na 1 million. Why? Hindi ganun ang Diyos. At pag hindi ginawa ng Diyos, yung bagay na yon, hindi siya nangangahulugang siya'y madamot. Oo, porket walang bumagsak na 1 million, madamot na agad ang Diyos. See? Paano natin natitwist ang Word of God? Now, iba na yung tingin natin sa Jeremiah 29:11. Lord, para matanggap ko yung plans of good hope and future, I will repent. Baka kaya hanggang ngayon, hindi mo ma-receive yung plans of good hope and future kasi hindi ka pa nagsisisi. O kaya naman, dun ka lang nagsisi sa isang kasalanan. If God says, I bless you with all my might, we are to repent with all our sins. Amen? Amen? So, ang dami nating bad news. Nakulong si Jeremiah. Bumili si Jeremiah ng lupa. Foolish. Tapos, na-realize ni Jeremiah yung kanyang ginawa. Nagtanong na siya kay Lord, no? Nagtanong na siya kay Lord. Ay, sister, masingit ko nga lang. Pwede pala magtanong kay Lord? Yes. Gustong-gusto ng Diyos na, Lord, bakit kaya ganun? Pwede naman yun. Kesa sabihin mo na, kesa manipulahin natin siya. Diba parang isang ama at ina, gusto-gusto natin tinatanong tayo ng ating mga anak. Ma, gusto kitang maintindihan, bakit ka nagalit sa akin? So gustong-gusto ng Lord yun. Kaya wag niyong iisipin na, kasi meron nagsasabing, wag mong questionin ng Lord, pero anong motive mo? Nagtanong lang, Lord, alam niyo po, malungkot ako ngayon kasi bumili ako ng lupa, yun yung sabi mo, pero di ba, masasakop kami ng Babylonians. Oh, so intindihin ng Lord, and the Lord answer, hindi sinabing nagalit si Lord kay Jeremiah dahil siya'y nagtanong. He answered clearly. Clearly. And this is the good news. Di ba tinanong ko kayo kanina? Sa kabila ng mga bad news na narinig natin, this is the good news. Sabi ng Lord, I will surely gather them from all the lands where I banished them in my furious anger and wrath. Alam na alam ng Diyos yung kanyang ginawa. I will bring them back to this place and let them live in safety. Sabi pa, they will be my people and I will be their God. Sabi, I will give them singleness of heart and action so that they will always fear me for their own good and the good of their children after them. I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good to them and I will inspire them to fear me so that they will never turn away from me. I will rejoice in doing them good and will assuredly plant them in this land with all my heart and all my soul. Ano nakita nyo? Yan na naman, binasa na naman. Hindi na naman natin naintindihan. I will surely gather them. Pag nagbasa ka, ganun ka ba makipag-usap sa asawa mo? Kaya pala galit na galit ang aking asawa pag ako ganun makipag-usap. Dapat pala hindi. Dapat pala malumanay lang para maintindihan. So ano sinabi ng Lord dito, mga kapatid? They shall be my people and I will be their God. Number 1, God is offering what? A close and personal relationship again.
Sa kabila ng ginawa mo sa aking pag-offer mo sa ibang Diyos, still, now, I'm offering close and new relationship to you. Personal. It's you, it's me. So baka mamaya meron tayong ibang ginawa, mga kapatid. Meron tayong in-offer sa ibang Diyos. Sa mga Diyos-Diyosan. Baka akala nyo, ang Diyos-Diyosan yung mga rebulto lang. Pera, tama? Masamang ugali, Diyos din yan. Chismis, Diyos din yan. You are offering to those gods. You commit idolatry. You commit. We commit. Hindi po ako exempted. Kaya ngayon, God is offering a new and personal and close relationship again. Number 2, I will give them one heart and one way. Kung anong meron ng Ama, ay siya ring meron ng anak. Tama? So ang ino-offer ng Diyos is yung puso niya mismo. So He is offering inner, what? Inner transformation. So bukod sa pagbigay niya sa iyo ng close and personal relationship ngayon, He is offering you inner transformation. Pangatlo, yes, I will rejoice over them to do good. Ano kayang naintindihan natin doon? After nung mga disposition na ginawa ng mga tao towards kay God, ngayon, instead of judgment, God will rejoice with you and with me. Huwag nating huwag tayong maging legalistic o sabihin nating pilosopo na hindi naman natin ginawa, yung mismong ginawa ng mga city of Judah na inoffer nila yung kanilang sariling mga anak. Ilagay na lang natin dun sa bandang tayo rin ay nagkasala. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Now, God is speaking to us. He's offering us a personal relationship, inner transformation, and He wants to rejoice with us. Kaya mamaya, pag kumanta yung kapatid ko dito, yung mga worship team, no? Kumanta at bigay ng papuri, it's our chance to rejoice with God. Kasi siya na yung nag-offer nun. At mga kapatid, merong sinabi dito, Lord, salamat. Sa verse 41, pwede po ba? Yan, verse 41. I will rejoice in doing them good and will assuredly plant them in this land. Ano yung sinabi sa dulo? With all my heart and soul. Sa aking ilang taon na pagbabasa ng Biblia, bihirang-bihira kong mabasa yung salitang yan. With all my heart and soul. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay gustong-gustong makipagbalikan sa iyo at sa akin. Hindi ito yung pag nag-bless, hindi siya yung katulad ng mga, kunyari may pulube dito, tas dadaan ka, tas gaganunan mo lang ng barya. Hindi siya ganun mag-bless. Pag ang Diyos nag-bless with all His heart and soul. Pag ang Diyos nag-forgive with His all heart and soul. And we are being taught, na sabi ng bishop and pastora, let's imitate God. Sinong i-imitate natin? God, Jesus. Let's imitate God, not people. At kung ang Diyos ay ganun mag-bless, kung ang Diyos ay ganun mag-forgive with all His heart and soul, dapat tayo rin. Amen? If we forgive people who hurt us, imagine, wala naman sigurong pwede nating i-declare na kasalanan na in-offer nila yung sarili nilang anak. Kasalanan nila yun sa Diyos. Pero if there's someone in our life who hurt us, maging sa isip, sa salita, o sa gawa,
Let's be like God. That if we forgive them with all our heart and soul, because it speaks about us, not about them. Mga kapatid, ako'y naniniwala, baka nga nasa loob pa ng church ang nakasakit sa'yo. Amen? Nandito pa sa loob ng church ang nakasakit sa'yo. Ang nananakit sa'yo. Ang sasaktan ka pa lang. Nandito. Huwag na tayong lumayo. I ask you to forgive them with all your heart and soul. Because it speaks about you, not about them. At kung sila patuloy sa pananakit sa'yo, pagsispread ng lies over you, it's them. So don't repay evil by evil. You repay evil by doing good. Sister, mahirap. Upo, mahirap po talaga. It took me 3 years bago patawarin yung taong galit na galit ako dito sa loob ng church. Yes, galit na galit ako. 3 years. 3 years of my life. Pero alam niyo, ako yung sinampal ni Lord noong oras na yon. Sabi niya sa akin, sa sobrang galit mo, hindi mo alam, magkaparehas na kayo. See, if you don't forgive, you will be like that person. Kasi gagawin mo na rin sa kanya yung ginagawa niya sa'yo. Let's be like God. Si Papa. Papa. Let's be like God. Let's be like God. And continue. This is what the Lord says. As I have brought all this great calamity, see, very aware ang Lord. Very aware ang Lord na ginawa niya yon. As I have brought this great calamity, so I will give them all the prosperity I have promised them. Mga kapatid, hindi porket hinayaan ng Diyos na sakupin ng mga Babylonians itong city of Judah, hindi na siya yung promise keeper. No. He is still the same God. Pero, may pero yon mga kapatid. May karapatan ng Diyos magalit. At alam nyo bakit nagagalit? Hindi ko alam kung nabasa nyo na to. Pero nasabi sa Book of Proverbs, pag ikaw daw ay tinatama, ikaw daw ay mahal. So mahal ng Diyos tong mga to. At kung mahal niya tong mga to, kahit nag-offer sila ng mga anak nila, tayo rin. Mahal niya rin tayo. Kahit gaano ka pa karumi, kahit gaano ka pa kapasaway, kahit gaano pa kasama yung ugali mo, He is still the same God that offers and promise restoration. Huwag kang mabulag kay Satanas na hindi ka na patatawarin ng Diyos. Ang kailangan lang natin mag-repent. Let's mirror again. If we repent with all our heart and soul. Amen. At yun yung iiwan ko pong salita sa inyo ngayon. Kung ganun ang Diyos sa atin, kung paano siyang magmahal sa atin with all His heart and soul, kung paano niya tayo patawarin with all His heart and soul, kung paano niya tayo pagpalain with all His heart and soul, at kung paano niya
tinutupad yung kanyang mga pangako with all his heart and soul. I hope we serve Him with all our heart and soul. Wala na tayong ibang mabibigay. Kasi lahat ng meron tayo, Kanya rin. Kaya, let's serve God with all our heart and soul. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin na sabay-sabay po nating ibuka yung ating bibig, no? Lagi niyo po yung sasanayan na kahit sinong tao dito ang tatayo at mananalangin, ikay din manalangin. Kasi it's our personal and close relationship to God. Amen? At remember, kaya siya sinabing devotion, you devote yourself to God. Promise, the Lord will give you lots of revelations. Na hindi ko sinasabing hindi mo na kailangang umattend ng Sunday service or hindi mo na kailangang makinig sa mga pastors, leaders mo. No. Kung kaya ng Diyos mangusap sa mga leader natin, kaya rin ng Diyos mangusap sa iyo at sa akin. Just give our heart and soul in reading. And the Lord will open our eyes to see the truth that He wants us to know. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming makapangyarihan na nasa langit. Salamat po, Ikaw yung Ama namin dahil baka pag iba yung Ama namin, hindi po namin ito mararanasan. Salamat dahil pinakita mo yung kwento tungkol kay Jeremiah, tungkol sa mga Babylonians. Dahil binuksan mo yung aming puso at isipan na kung saan baka meron pa kaming tinatagong mga kasalanan. Yung mga kasalanan na ako at ikaw lang ang nakakaalam. Kami at ikaw lang ang nakakaalam. Reveal it to us, O God. Kasi ayaw po naming masakop ng ibang tao. Ayaw po naming madamay yung sambayanan. Ayaw po naming magkaroon pa ng ganitong klaseng pangyayari. Bagos, basagin mo po, Lord. Basagin mo kami. Basagin mo yung mga taong narito sa church na ito. Basagin mo ako. Basagin mo yung mga taong nandito sa unahan. Basagin mo yung mga leader namin. Basagin mo yung mga masasamang gawain na nanggagaling kay Satanas. Basagin mo po. Ayaw po namin sa impyerno, O Diyos. Salamat dahil Ikaw yung Ama na nagbibigay ng pagkakataon sa aming magbago. Salamat dahil may pagkakataon pa kaming magsisi sa aming mga pagkakasala. Salamat dahil sinabi mo sa amin na kami iyong mahal, kaya kami iyong tinatama. At salamat po. Salamat po, O Diyos. Ngayon, Lord, we repent. We repent from all our sins. Sa lahat ng mga pinag-iisip namin laban sa aming kapwa, sa lahat ng mga binabanggit ng aming bibig na hindi nakalulugod sa iyo, at sa lahat ng mga ginagawa namin kahit yung ikaw lang yung nakakakita. Salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataong mabago yung mga masasamang gawain na yun. Lord, wasakin mo lahat ng binhing tinatanim ni Satanas sa aming buhay. Salamat po. Dahil alam ko po ito ay nagawa mo na. Dalangin ko na tuluan mo ang bawat isang narito na basahin ang iyong salita nang naaayon sa iyong kagustuhan. Nang sa gayon ay hindi ka namin mamanipula. Nang sa gayon ay hindi namin mabago ang ibig sabihin mo. Nang sa gayon, hindi yung opinion namin yung makikita, maririnig ng ibang tao. Yung pawang ikaw lang. Yung pawang awa mo lang, grasya mo lang, at katotohanan mo lang.
Salamat sa pangako ng restoration, Father God. Salamat sa pangakong magandang future at pag-asa. Salamat po. Ngayon, inaangkin na namin yung salitang yon na may kasamang pananampalataya dahil naniniwala ako ng bawat isa rito ay nagsisi na. Ikaw na pong bahala sa mga taong nakagawa sa amin ng kasalanan. At ikaw na rin po ang bahala sa amin dahil aming inaamin, kami rin ay nakagawa ng kasalanan sa ibang tao. Salamat dahil binabago mo ang buhay ko at binabago mo ang buhay ng bawat isa na narito. Salamat po. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw na pong bahala sa buong umaga namin, O Diyos, sa aming gagawing pagsamba, pag-awit, pagsayaw. Ikaw ang aming makita. Reveal yourself to us. Talk to us like what you did to Jeremiah, O God. Gusto ka rin naming marinig. Marinig ka namin. Yung boses mo, marinig namin. At hindi yung boses ni Satanas. Salamat po dahil tunay, wala kang katulad. Ikaw na po ang bahala sa buong maghapon. Ang lahat po ng aming panalangin ay alam ko, narinig mo at nakarating sa'yo. At ang lahat ng to ay tinataas namin ng may kasamang pasasalamat sa napakatamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Thank you so much po.